Mukhang ite-trade na ng Converge Management itong si Alex Stockton. Kahit si Delta Pineda pa mismo ang nagsabi na hindi ito ang dapat sisihin ito sa pagkatalo nila sa Hinebra, mukhang yung upper management mismo ang magde-decide na i-trade na ang nasabing player. Dahil pang ilang game na to na itong si Alex Stockton ang nagiging dahilan nung pagkatalo ng Converge Fiber Xers. Kung hindi ninyo napanood yung game kagabi, yung inbound pass nitong si Stockton na agaw at yun ang dahilan kung bakit itong Barangay Hinebra ay nanalo. At hindi ito unang pagkakataon o beses na si Alex Stockton ay na-involve pagdating dito sa mga plays kung saan ang naging dahilan, ang naging resulta ay pagkatalo ng Converge Fiber Xers. Kaya nga marami nagsasabi na baka panahon na talaga para i-trade ito. Katulad nung nabanggit natin kahapon, itong si Richie Rivero ay isa doon sa mga players na gusto raw kunin ng Converge. So baka sakali na si Richie Rivero at Alex Stockton ang iti-trade na. Kung hindi man papayag itong Phoenix na i-trade si Rivero, marami namang ibang players dyan na pwedeng mapunta sa Converge kapalit ni Stockton. Baka si Wami Tiongson at isang first round draft pick ng SMB ang posible na maging kapalit nito. Or baka naman kumuha sila ng isa pang player katulad nitong si Javi Gomez de Leaño mula naman sa Magnolia. Kaya nga ngayon, ang importante kung ikaw ang Converge, siguro parang nakita na nila na kinakailangan na talaga ma-trade ang nabanggit na player dahil parang hindi siya nababagay dito sa sistema na pinapatakbo ngayon dito sa Converge Fiber Xers. So malamang itong si Stockton ay isa doon sa mga players na bibitawan nitong si Coach Delta Pineda at ng management para maayos na yung takbo ng kanilang koponan. Hindi naglaro si Japet Aguilar kagabi sa Barangay Hinebra dahil meron pa itong knee injury. Sustain ito ni Japet doon sa game nila kontra sa NLEX. Negative naman yung MRI pero meron daw swelling at yan ang dahilan kung bakit itong si Japet ay hindi ginamit. Ito ang magha-highlight to sa problema talaga ng Barangay Hinebra sa big man. Maganda nilaro ni Justin Brownlee talaga no, kahit 7-footer yung si Kylor Kelly. Pero ang problema kasi dyan, syempre pag nakaharap mo na yung katulad ng TNT, itong si Bol Bol, sino ang babantay dyan, lalo na kung may injury si Japet. At dyan talaga natin makikita yung magiging problema dito nitong Barangay Hinebra kapag mga malalaking teams na talaga yung nakaharap nila. For example, itong si Bol Bol nga nabanggit natin. Sa Rain or Shine, itong si Jalen Johnson. At syempre, itong San Miguel, balita natin, magaling daw yung import nila na si Justin Patton. So, yung pagkuha ng big man ng Barangay Hinebra, isa dito sa iniintay natin na gagawin talaga ng team. Dahil parang yan ang kinakailangan nila para yung problema nila dun sa size ay mawala na. Dahil kinakailangan talaga ng Hinebra ng additional center, lalo na at kung wag naman sana, pero kung magka-injury ng matagal ito si Japet Aguilar, magkakaroon talaga ng pagkukulang dito sa sentro ang Barangay Hinebra. At yan ay alam nitong si Coach Tim Cone. Kaya sabi nga nila behind the scenes, marami nang ginagawa na adjustment itong si Coach Tim para magkaroon sila ng panibago na center. At ito ang si Isaac Go, isa doon sa mga nababanggit na posibleng i-trade na ng Barangay Hinebra sa wakas para sila ay magkaroon ng isa pang center na magagamit ngayon. Kaya magiging matindi yung mga susunod na mga araw para dito sa Barangay Hinebra at dito sa kanilang gagawin na pagbabago do sa kanilang lineup. Sigurado tayo na yan talaga ay paplanuhin mabuti ni Coach Tim. Ang San Miguel Beermen naman daw ngayon, ang balita natin ay mukhang maghahanap ng isang bagong point guard para naman dito sa kanilang roster dahil nakita natin yung naging problema kapag injury to si Chris Los. Wala mapuntahan na point guard ng San Miguel. Napipilitan silang gamitin to si Chris Miller at ito si Wami Tiongson hindi na talaga effective. Plus ito si Chris Rosales, limited minutes na lang dahil syempre matanda na rin yan na player at hindi na masyadong nagagamit ng SMB. So talagang point guard ang kinakailangan daw ng San Miguel at yan ang dahilan kung ba't posibleng kausapin daw nila yung Phoenix para makuha either si Evan Nelly o itong si Tyler Tio. Yan daw yung hinahanap ngayon ng San Miguel. Pambalita natin ay nakikipag-usap na rin daw ang San Miguel dito sa Terra Firma o sa Titan Ultra kung makukuha nila si Fran Yu. So maraming mga tinitignan na mga point guards daw itong San Miguel Beermen na po pwede nilang ma-acquire. So far, no, pagdating naman dito sa kanilang import na si
Justin Pato ng balita daw ay mukhang mahusay naman tong player at makikita natin kaagad-agad kung ano maipapakita nito kapag naglaro na para dito sa kanilang roster. Ang susunod na kalaban ng San Miguel ay Macau Black Knights na sigurado magiging desperado yan na manalo. Kaya nga siguro ako sa tingin ko, itong Macau ay gagawa ng hakbang yan para kumuha ng isa pang import. At baka next time siguro dapat payagan na rin ng PBA na kumuha ng mga local players yan. Para naman mabigyan ng, dahil nakita natin sobrang hina pa na nung lineup nito. So sa ngayon, ito namang lineup ng San Miguel Beer, no? Bukod dito sa pagkuha sa bagong point guard, ay siyempre i-evaluate niyan yung magiging performance ng kanilang import na si Justin Patton. Pero kung ito may outside shot, merong offensive skills, sa tingin ko pwede na yan sumabay dito sa ibang mga teams. At syempre kinakailangan medyo maganda rin ang depensa nito kontra sa mga big men katulad ni Bol. At ang huli nating balita, pinag-iisipan daw ng PBA kung madadagdagan na nila yung mga teams next season. Ang report kasi ay gusto raw ng PBA na at least 14 yung mga teams na magiging parte ng liga. Hindi lang guest team ha. Yung talagang magiging permanent team sa PBA maging 14. Pero ideal daw na number 16. Ang problema kasi dito, every time na hindi naman nagkukulang yung mga teams na gustong sumali sa PBA. Alam natin yung Chooks to Go, yung Star Horse Shipping, nandyan na rin. Plus yung iba pa, katulad ng Wilcon Depot at yung Zamboanga Valientes. Ang nagiging problema kasi dito, yung mga teams na gustong sumali sa PBA, mas prefer nila na bumili na lamang ng existing franchise. Katulad ng Blackwater, Terra Firma, katulad ng ginawa nitong Converge, binili Alaska, at yung Titan Ultra, binili ang Northport. Kasi nga naman, mas madaling bumuo ng isang competitive na koponan kung bibili ka na lang kaysa yung bubuo ka from scratch. At yan daw yung nagiging problema ng PBA. Kasi kung bibilin lang nila yung existing team, imposibleng dadama yung koponan sa PBA. Palaging 12 na lamang. So, yan ngayon yung iniisip ng PBA, paano sila makapagbibigay ng incentive doon sa mga kumpanya na bumuo ng sarili nilang squad. Dahil syempre, yan ang magiging problema ngayon dito sa lineup. Dahil kung bubuo ka ng sarili mong team, ang hirap saan ka kukuha ng mga players. Unless magkaroon ng special draft na hahayaan yung mga bagong teams ang pumili lamang ng mga players. Ngayon, iyan daw yung pinag-iisipang mabuti nitong PBA kung paano nila mapaparami yung mga team sa liga. Kasi syempre, isa pa kinakailangan i-consider na dito, yung team na sasali sa liga, kinakailangan merong financial capability talaga na i-handle yung paglalaro dito sa PBA, yung pagbuo at pag-maintain ng team sa PBA. Binabati natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Mon de Guzman, Katsakinaw Dukusin, Romeo Conchada, si Malyari Mascareñas. Binabati din natin si RG Bueno, pati na rin si Michael D, Anthony Alon, si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, Joshua Giray, Espeo at Rosales Family, Jonel Alagon at iba pa.